Isang mapagpalang umaga pong muli, ngayon po dito po sa morning prayer. At sa ating pong pagkakataon, medyo iniba po natin ang content ng ating pong mapapanood na video ngayon. Ito po ay pagbibigay pansin sa pagpapahalaga sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo ngayon, na batid po natin na napakarami ng mga babala at paalaala upang tayo ay patuloy na lumapit at magbalik loob sa Diyos. Ang sinuman, meron po tayong isang kaibigan, kapatid na sa pananampalataya na interviewin upang siya po ay magbigay pahayag sa kanyang pananaw tungkol sa mga nangyayari sa paligid at ano po ang kanyang mga hakbangin upang magbigay encouragement sa atin. Kaya sa umagang ito, sa araw po na ito, ang ating pong tatalakayin ay meron po tayong ilang katanungan sa ating kapatid na si Brother George Gatdula. Sige po, atin po siyang tingnan ang pakinggan ng kanyang mga pahayag. Magandang araw po mga minamahal na tagapaganood at tagapakinig. Sa pagkakataong ito, isang unang pagkakataon na napagbigay tayo ng paunlak ng ating isang kapatid na sa pananampalataya tungkol sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya po nais ko pong himukin kayo na pansamantala po tayong manalangin upang magkaroon po tayo ng kaunting panayam sa maikling oras sa ating kapatid na si Brother Kuya George, ang isa po sa mga elder ng First Ministry, Jesus First Ministry. Kaya po, salamat po sa pagkakataon ito at tayo po manalangin. Salamat Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo sa araw na ito na bigyan po kami ng karunungan, kalakasan upang magbigay ng power and encouragement sa mga tagapakinig at tagapanood ng YouTube channel na ito ng Morning Prayer. Sa pagkakataon po ito, Lord God, kami po ay humihingi ng tulong at gabay sapagkat alam po namin wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. At ginawa po namin ang hakbang ito upang magpatuloy sa ministeryong ipinagkatiwala mo po sa amin. Ano man po ang kaloob sa amin, ito po ay gagawin namin na ayon sa iyong kalooban. Purihin ka aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang araw po sa inyo. Hindi ko po aari kung araw o gabi, basta araw. Isa na lang yon. So tayo po ay mag-interview sa Kuya George o si Brother George Gatdula. At siya po ay isa sa mga elders ng Jesus First Christian Ministry dito po sa Orani, Bataan. At mayroon po tayong tatlong katanungan na pwede po magbigay sa atin ng encouragement. At talagang ito po ay isang mahalagang talakayin para lalo pong maging patatag sa pananampalataya ang bawat isa. Okay, si Kuya George po ay introduce ko. Batiin muna po natin ng happy birthday ang kanyang sister wife, si Ma'am Soysel Gatdula. Okay, magandang happy birthday po. Ayan. Ang tanong ko po, Kuya George, ay una, ano po ang maibibigay ninyong encouragement sa bawat Christian with same faith given to our new normal today? Okay po. Una po sa lahat, magandang araw po sa ating lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Morning Prayer. Opo. Ang maibibigay ko pong encouragement sa lahat po ng mga katulad natin na naglilingkod sa Panginoon, Kasi hindi po tayo ligtas dito sa pandemic na nararanasan natin under this new normal na tinatawag. Lahat po tayo apektado, Lahat po tayo walang mayaman, walang mahirap, pwede tayong dapuan ng sakit. So ang advice ko po unang-una sa lahat, it's not wrong na magpalakas po tayo ng katawan, palakasin natin ang ating resistensya upang hindi po tayo mahawa doon sa tinatawag na virus, Mahirap po pag nagkasakit sa mga panahon ngayon. Pero number one po sa lahat is huwag nating laging itutuon sa ganung mga bagay lamang. Higit sa lahat po at pinakamahalaga sa lahat, yung pong palakasin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. At sa mga ganitong pagkakataon, wala pong ibang makakatulong
wala pong ibang pwede tayong takbuhan kundi ang Panginoon lamang. Alalahanin po natin, no, wala pong mahirap sa Diyos. Kung sa tingin natin itong nangyayari sa paligid natin ay parang wala ng pag-asa, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga po everything happens for a reason, at maaaring pinahintulot ng Panginoon na maganap yung nangyayaring ito dahil marami siyang layunin at meron siyang purpose sa buhay natin. Tayo pong mga nakakilala, maging ilaw ng sanlibutan, maipahayag po natin yung mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At yung layunin ng Panginoon, I'm sure, alam ko, kaya niya pinahintulot to, para makilala siya ng maraming tao, ng lahat ng tao, makapanumbalik sa Kanya dahil alam po natin, wala pong ibang pinakamahalaga. Lahat po tayo haharap sa Panginoon. So sa mga panahon ngayon, pandemic, wala pong ligtas sa atin, pero ang tunay na kaligtasan po, yung sinasabi natin, kundi yung sinasabi doon sa John 14:6, no? Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoong Hesus. So yun lamang po, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa po pag nasa atin ng Panginoong Hesus. Wala pong mahirap, no? Kung may mahirap man, lahat po yan ay mapagtatagumpayan po natin sa biyaya ng Panginoon. Yes, amen. Ang pangalawa, Kuya George, ano po ang inyong suggestion in every churches na nag-stop temporarily dahil sa pandemic para di manghina ang pananampalataya sa ating Panginoon? Sa ganyan, Kuya, ang mai-advise ko, kung iyan po ibinaba ng pamahalaan, we as Christian, kailangan tayo po yung kauna-unang mga nagsasabing na kay Kristo at sumusunod sa Panginoon, kailangan din tayo magpasakop sa pamahalaan. No? Kung iyan po ang guidelines, iyan ang binabang kautusan na wala muna temporarily, pero hindi po yan ang dahilan upang manghina po tayo sa ating pananampalataya, no? We have all the time. Nakita nyo, sobrang busy ng mundo, pero ang tao, pagka pinapaliwanagan mo tungkol kay Kristo, walang time, busy, sobra sa trabaho. Pero tingnan nyo naman, pinahinto ng Panginoon ng buong mundo. Pinag-stay sa bahay, una, para magkasama-sama, magkaroon ng bonding sa pamilya. Unahin po natin yung ating relasyon sa ating buong sambahayan, tapos hanggang sa magkaroon ng healing. Minsan may mga pagkakataon hindi nagkakasundo-sundo sa reconciliation. So yun po, kapatid, pagkakataon po ito, mas marami tayong time para magbasa ng Biblia, makapanalangin, at higit sa lahat, panalangin natin, sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon na itong pandemic na to matapos na po at makabalik na po tayo sa normal nating pamumuhay. Yes, amen. So sa po ay ito po, ano po ang inyong naging hakbang para mas mapalapit pa din sa Panginoon ngayong panahon ng pandemic ang marami? Kami po as a church at sa amin dito sa pamilya, inumpisahan po namin sa bahay. To it na lagi po kaming may pag-aaral ng Bible study, may mga devotion, kami pamilya. So nagtatanungan kami, mga question and answer. As a church naman po, regular po kami every Sunday dahil hindi pa po pinapayagan yung mass gathering physical. So online po kami, bagamat ang connection natin, Kuya, dito sa Pilipinas, alam niyo naman po, no? Talagang napakahina, pero sa biyaya ng Diyos, nakakaraos po at ito po it's a test of faith para sa atin na hindi ibig sabihin wala tayong mass gathering physical, manghihina na po yung ating pananampalataya. It's a test of faith na kahit sa hiwa-hiwalay na magkakapatid, no, sa kanya-kanyang bahay, nakakapagpalakasan pa rin tayo, nakakapag-fellowship pa rin tayo. Pero sabi ko nga, ang napakahalagang pinaka-paborito kong verse, yung 1 Corinthians 2:9, no, ang sabi po doon, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao, kung gaano kaganda ang inihanda ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo pong mga naglilingkod sa Panginoon, nagmamahal tayo sa Panginoon. Kahit ano pong nararanasan natin, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil darating yung time, lahat po ng iyan may kapalit, wala pong sayang sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po, Kuya George, mahalagang talakayin sa panahon ito na tayo po ay makapagbigay ng encouragement sa ating mga viewers at nawa po ito ay maging isang magandang kalakasan sa bawat mananampalataya man o hindi, ito para sa lahat.
hindi po tayo nakabase sa reliyon. Yes po. Kundi yung relasyon po natin sa Panginoon. Wala po kaming tinataas na congregation Yes po. dito, kundi ang aming pong pananaw ay makatulong, makapagbigay encouragement sa ganitong paraan sa mga taong nangihina, nalulupaypay o nag-iisa sa bahay o ano man po ang inyong ginagawa. Nawa po ay mabigyan niyo po ng pansin ang aming pong nais ibahagi sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi po kami sa inyo na maiksing panalangin. Opo. Sige po. Hallelujah, Lord. Aming Diyos na nasa langit, Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong natatanging anak na aming Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa mga oras na to na nabigyan mo kami ng pagkakataon upang ito nga pong interview na ito ay nawa po ay makapagbigay ng kalakasan, encouragement sa mga makakapanood at makakarinig. Yes, Lord. Lord, salamat po, nawa Panginoon ang mga ganitong gawain at ganitong interview ay patuloy na mangusap ka po sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood sa mga oras na to. Ipuin mo Panginoon ang kanilang mga buhay, ang kanilang puso Panginoon. Kung meron man sa kanila na dumaranas ng paghihirap, struggle Panginoon, yung pong mga depression dahil po dito sa nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa kanilang mga puso. Patuloy kang kumilos at nawa Panginoon, dalangin namin sa kabila ng nangyayaring ito, ikaw po o Diyos ang matagpuan ng lahat ng tao. Salamat po Panginoon sa maikling interview na ito Panginoon, naway mapagpala mo ang lahat ng nakikinig at nanonood. Gayon din sa aming kapatid, si Brother Federico, Panginoon. Pagpalain mo po siya at ingatan, bigyan ng karunungan sa lahat ng kanyang ginagawa. Nawa, Panginoon, ikaw po ang napaparangalan at napapapurihan sa kanyang buhay. Samahan mo po siya at palakasin, Panginoon. Gayon din naman, Panginoon, patuloy po, Diyos, na dinadalangin namin na nawa, Panginoon, matapos na po itong pandemic na to, makalikha na po ng vaccine, nasusog po sa virus na ito na nakakaapekto sa maraming buhay at kalusugan, Panginoon. Above all else, Panginoon, patuloy po, O Diyos, kami po ay magtitiwala sa iyong kapangyarihan. Alam po namin, pinahintulot mo maganap to dahil meron ka pong layunin, Panginoon. Let your will be done sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po, Kuya George. God bless po sa inyo. Thank you po. God bless po. At ngayon po ay atin po siyang napakinggan at nawa po ay magbigay rin ng kapahayagan sa atin na tayo po ay maliwanagan. Mayroon po tayong iba't ibang pananaw, konsepto sa buhay, subalit iisa lang ang ating pong hangarin sa pagbibigay ng interview o pagkakataon sa content na ito. Kaya po sa pamamagitan po nito ay maunawaan po natin na napakahalaga na nagkakaisa po tayong nananalangin. Kaya po salamat sa pagkakataon na binigay po sa atin ng Diyos upang maibahagi ang kakayahang ito, ang talentong ito na bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Kaya po tangkilikin po natin, mag-subscribe po tayo at i-like po natin upang malaman po natin kung ano po ang inyo pong mga comments. Pwede rin po kayo magbigay ng komento. Ito ay nakikita po natin ang mga nangyayari sa paligid na ihanda po natin ang ating mga sarili. Kung kaya meron po tayong mga ganitong pagkakataon sa mga video sa YouTube channel na magbigay po sa atin ng idea o inspirasyon or encouragement sa mga tao na nangangailangang mag-adjust sa new normal na buhay. Ito po ay gawin po natin, sundin ang nararapat sa itinalaga ng ating pamahalaan upang hindi po tayo magkaroon ng hindi magandang epekto upang malutas na po ang problemang ito. And I believe marami pong propeta nagpapahayag, iba-iba po ang kanilang mga pinapahayag, subalit isa lamang ang napakainam na dapat nating gawin, kundi ang maging handa po tayo sa lahat ng mangyayari at nangyayari pa at mangyayari pa sa mundong ito. Sabi nga po sa Romans 11:36 na for of Him and through Him are all things. Kaya po mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, para sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian, noon, ngayon at magpakailanman. Kaya po atin pong siyang
tangkilikin sa mga susunod pang mga content na mga nais po nating ibahagi sa inyo. Nawa po ay ito ay magbigay encouragement at kami po ay maging patotoo sa inyong buhay. Nulit ko po, wala po tayong itinataas na congregation o sekta o anumang samahan ng grupo ng ministry. Ito po ay ministry ng Panginoon ang magpahayag at magbigay daan na maipanalangin ang maraming tao. Isa na po kayo doon. Kaya maraming salamat po. Kayo po'y pagpalain ng ating Panginoon. Amen.